Nagtitipon ng mga Diyos upang wasakin ang dakilang imperyo ngayong araw na ito. Anong klaseng sulat ito? Ito'y sinaunang sulat. Sa harap ay ang dakilang imperyo. Ipinagbabawal sa mga dayuhang Diyos. Panginoon ng templo ng pangwawasak ng Diyos. Diyos ng espada, Lu Chen. Dahil nakita mo ako. Bakit hindi ka lumuhod? Lu Chen, hindi ba't malubha kang nasugatan at namatay na? Niloko mo kami. Lu Chen, kung hindi ko ipinagkalat ang balita na ako ay patay na, kayong apat na, duwag na nila lang, maglalakas loob ba kayong dumating? Lu Chen, napaka-arogante mo. Ngayong araw na ito'y nagkaisa kaming apat na Diyos. Kahit gaano ka pa kalakas, mapipilitan kang mamatay dito. Ang mga lumalapastangan sa Diyos ay dapat parusahan ng kamatayan. Hindi lamang kayong apat na duwag, kahit apat na po pa kayo, o apat na raan. Ano ang ikakatakot ko, Lu Chen? Ang sinumang maglakas loob na lusubin ang dakilang imperyo ay walang ibang patutunguhan kundi kamatay. Tanga, iwan ng espada laban sa hangin. Sikretong sining ng dakilang imperyo, ang siyam na salitang incantation. Tama. Ito nga ang siyam na salitang incantation. Sikreto ng salitang labat. Sabay-sabay na, patayin siya. Aking espada. Ryusei, bilisin mo, patayin siya. Dakilang sining ng demonyong pagkalas ng katawan. Lu Chen, sasama ka ba sa amin sa kamatayan? Lu Chen, hindi mo ito magagawa. Kapag sumang-ayon kang hayaan akong umalis, pakakawalan ka namin agad. Umalis? Hahaha. Ngayong araw, ang aalis lamang sa inyo ay mga bangkay. Ang pagsama sa amin sa kamatayan, ano ang magandang may dudulot nito sa'yo? Ang dakilang imperyo ang nagpalaki sa akin. At ngayong araw na ito, malilipol ko kayo para sa dakilang imperyo upang mawala ang panganib magpakailanman. Ako, Lu Chen, ay mamamatay ng walang pagsisisi. Lu Chen, nababaliw ka na ba? Ang sinumang maglakas loob na salakayin ang dakilang imperyo, kahit gaano kalayo, ay tiyak na parusa. Isabel Santos, anong nangyari? May lumabas mula sa unahan na parang pulubi. Nabangga ng kotse. Ngayon ay wala na siyang malay. Iuwi niyo siya. Dalhin sa ospital at gamuti. Sige po, pasok. Isabel Santos. Ang mga sugat ng pala ay nagamot na, ngunit sabi ng doktor, ang kanyang utak ay nagtamo ng malubhang pinsala at pansamantala siyang nawala ng alaala. Wala pa tayong paraan para mahanap ang kanyang pamilya. Amnesia. Sa Entertainment City. Hindi ba kulang sila sa teknisyan? Humanap ng batikang empleyado para mag-guide sa kanya. Ayusin ang kanyang kalagayan. Sige po. Naiintindihan ko na, yes Isabel. May 100,000 piso sa card. Alagaan niyo siyang mabuti. Pagkalabas niya ng ospital, ayusin ang kanyang trabaho. Sa Entertainment City, ito ang gusto ni Alice Isabel. Naiintindihan mo ba? Secretary Chen. Huwag kang mag-alala. Sigurado kong ituturing ko siya na parang sarili kong anak. Mayroon akong anak na babae. Sakto lang na makapag-asawa siya sa kanya. Bilang asawa, iyan ang problema. Hindi ko inasahan. Na ang tangang ito ay sikat na sikat pala. Magiging mayaman na ako. Si Anna ay hindi pa kasal. Kung makakapag-asawa siya sa tangang ito, hindi ba tayo makakakuha ng koneksyon? Kay Ms. Isabel na isang malaking tulong ang aming pamilyang Reyes. Hindi ba kami unlad? Ang mga binti ko.
Madulas ba? Ang lalaking nagtatrabaho ng seryoso. Ang pinakagwapo, gusto ko ang iyo. Pagiging mahinahon, ito ay 10,000 piso. Makipagpalipas ng isang gabi sa akin, ate, at ito ay magiging sa iyo na. Pag-isipan mo. Itago mo ang iyong maruming pera. Iligpit mo ang marumi mong pera. Hindi ako tumatanggap ng ganyang trabaho. Maruming pera. Maduming trabaho. Napakakatuwa mo. Nalaman ko, 10,000 piso ay halos katumbas ng iyo 3 buwang sahod. Ikaw, isang nasa ibabang bahagi ng lipunan. Isang mahirap na tagahugas ng paa. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Natanggihan ako. Mahirap nga ako. Pero ang maruming perang ito, hindi ko kikitain. Pag-isipan mo itong mabuti. Isang kagandahan na tulad ko. Ilang tao ang gustong magbayad para makasama ako, at ako pa ang nagbabayad sa... Ito'y malaki, pabor na para sa iyo. Bukod pa rito, ginagarantiya ko, masisiyahan ka. Hindi ko kayang tanggapin ang trabaho ito. Humanap ka na lang ng iba. Ikaw, isang nasa ibabang bahagi ng lipunan, isang mahirap na tagahugas ng paa. Anong arte ang ginagawa mo? Ayaw mong tanggapin ang magandang trato. Manager, pinapatawag niyo po ba ako? May nagreklamo tungkol sa iyo kanina. 500 piso ang ibabawas sa sahod mo. Bakit? Kung hindi dahil kay Ginoong Cho na nagligtas sa iyo, sinabihan ako ni Kalihim Chen, nabigyan ka ng trabaho. Inakala mo bang gusto kita? Umalis ka na nga. Bakit ka nakatitig? Binigyan na kita ng respeto. Pagbati po, mahal na Anino. Tumayo na kayo. Opo. Mahal na Anino, ang Panginoon ng Templo ay nag-iisang lumaban sa buong mundo. 3 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 3 taon na ito, ang Savage Dragon, 7 Killers, Territory Guardian, Phantom, ang 4 na pangkalahatang tagapagtanggol, halos 1,000,000 tao, ay halos sinaliksik na ang buong dakilang imperyo, pero hindi pa rin natagpuan ang kinaroroonan ng Panginoon ng Templo. Baka, Walang galang. humihingi po ng tawad ang inyong lingkod. Ang Panginoon ng Templo ay hinding-hindi mamamatay. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakapatay sa kanya. Kahit pa mga Diyos, hindi rin. Dalhin mo rito ang espada ng pangwawasak ng Diyos. Opo. Espada ng pangwawasak ng Diyos. Kung may diwa ka, tulungan mo akong mahanap ang Panginoon ng Templo. Pahingi po ng isang sakong bigas. Bigyan mo ako ng 10 kilong bigas. CJ. Yun. Nanay, medyo marami pong tao sa food spa kanina. Nahuli po ako sa pag-uwi. Huwag po kayong magagalit. Halika, anak. Magdala ka ng upuan at umupo dito. Sige po. Ang baho mo, huwag kang lumapit sa akin. Oy! Bayaw, nandito ka na pala. Nagpapasagasa sa pagdating. Ngayon, ilang paa na ang nahugasan mo? Okay lang. Halos kagaya pa rin ng dati. Tingnan mo, ang sipag mo talaga. Isang sakong bigas na. Ito, sigurong 10 kilo ang bigat. Sa bahay ng biyana, ay isang sakong bigas lang ang dala. Mahalaga man o hindi, ang mahalaga ay ang intensyon. Saka na, lahat ng sahod ko ay binibigay ko sa kapatid mo. Kung iisipin natin ito, buong pamilya. Sino ang pinakakakaingitan ko? Walang iba kundi ikaw, bayaw. Sabihin mo, ang mga kamay mong ito, isang araw, ilang paanan ng babae ang nahahawakan mo. Nakakalungkot nga, ayaw ako ng food spa. Kung hindi, kahit magbayad pa ako, pupunta ako doon. Tama na, Rico. Konti na lang ang sasabihin mo. Papa, nahulog ang chopsticks ko. Nahulog lang iyan. Papagawin ko na lang ang iyong bayaw, na kumuha ng isa pang pares. Bayaw, kumuha ka nga ng isang pares ng chopsticks para sa akin. Uy, anong problema? Bayaw, ang mararangal mong kamay. Pwede lang bang maghugas ng paa ng iba? Hindi para sa pamangkin mo, na kumuha ng chopsticks? Bayaw. Kumuha ka nga ng isang pares ng chopsticks para sa akin. Hoy, anong problema? Bayaw, ang mararangal mong kamay. Pwede lang bang maghugas ng paa ng iba? Hindi para sa pamangkin mo, na kumuha ng chopsticks? Bayaw, kumuha ka nga ng isang pares ng chopsticks para sa akin. Hoy,
Anong problema? Bayaw, ang mararangal mong kamay. Arjun, kain na tayo. Huwag ka nang marami pang sabihin. Anak, nalaglag ang chopsticks. Kuhanin mo na. Sige na. Huwag kang pupunta. Ano, ngayon ayaw mo na akong paglingkuran, hindi na kita papapuntahin, di ba? Arjun, sige na. Bea, mga usapan ng mga lalaki yan. Hayaan mo silang mag-ayos na. Huwag ka nang makisali pa. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo ngayon. Ang chopsticks ng anak ko, kukunin mo ba? O hindi? Mama, si Arjun po ay anak ninyo. Pakisaway mo siya. Bakit ako makikialap? Napakagaling ng anak ko. Kailangan ko pa bang pag-alalahanin siya? Ikaw nga, isang asawang nakatira sa pamilya. Ano ang karapatan para magsalita ng kung ano-ano? Bea, sabihin mo sa kapatid mong lalaki. Anong masasabi ko? Napakawalang kwenta. Paano ko sasabihin? Talaga. Isa ka lang na napakakyot, isang tagalinis ng paa. At naglalakas loob ka pa, na umasta dito, sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Kung hindi dahil sa pamilya namin noon, ang damo sa puntod mo ngayon, ay ilang metro na ang taas. At naglalakas loob ka pa, na magalit sa akin dito, anong klaseng nilalang ka? O, anong problema mo? Ikaw na walang silbi. Gusto mo pang manakit? Sige ba? Halika, halika. Andito lang ang mukha ko. Kung maglakas loob ka ngayon, nasaktan ako. Aaminin kong isa kang tunay na lalaki. Halika, halika. WWE, walang kwenta. Ikaw, Paulo. Ikaw na lalaki. Paano mo nagawa? Paolo, tigil. Ikaw na babae. Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mong tulungan ang kapatid mo. Sige na, laban na. Makinig ka sa akin. Kung masasaktan ang kapatid ng lalaking ito, hindi kita patatawarin. Bilisan mo pa. Sige na, laban na. Huwag mo akong sisihin. Si Arjun, kapatid ko siya sa batas. Ikaw, Paulo, saktan mo ako. Huwag ka nang tumama. Maaari kang makapatay. Kung hindi lang dahil sa isang maliit na buhay na hindi mahalaga, ako, talagang papatayin kita ngayon. Kuya Paulo, si Chloe ay aalis na. Pupunta sa malayo. Hindi na kita madadalhan ng pagkain. Ang lollipop na ito, ingatan mo. Kapag nakita ito ni Chloe sa hinaharap, malalaman niyang ikaw ay akin. Aking Kuya Paulo. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ko naman sinasadya na manakit ng ganito kabigat. Bea, mula ngayon, malaya na tayo sa isa't isa. Anong karapatan mo para kausapin ako ng ganyan? Sinaktan lang naman kita ng kaunti. Kailangan ba ganyan kaagad? 3 taon na. Sa huli, nagpalaki lang kami ng isang taong walang utang na loob. Tama. Kayo nga ang sumagip sa akin noon. Kaya naman, sa loob ng 3 taon na ito, dito sa pamilya ninyong Reyes, pinagsilbihan ko kayo ng walang reklamo. Naglalaba ako, nagluluto, naglilinis, naghugas pa nga ako ng inidoro. Tanungin niyo nga ang sarili niyo. Habang ako ang nasa bahay, may ginawa ba kayong kahit konting trabaho? Pero kayo, 3 taon akong kasal sa inyo. Kayo lahat, kasama ka, asawa ko, itinuring niyo ba akong tao? Tao rin ako, Isang lalaking may dignidad na kailangan ding respetuhin. Isang ordinaryong nagmamasahe ng paa. Anong pinagsasabi mong dignidad? Tumahimik ka. Sa simula pa lang, hindi ko inisip na pakasalan ka. At hindi ko rin inisip na magtrabaho sa Entertainment City. Kayo ang nag-ayos ng kasal namin. Sa Entertainment City, kayo rin ang nagpumilit sa akin. Ngayon, dahil dito, kinasusuklaman niyo ako. Anong karapatan niyo? Anong karapatan niyo? Tama na. Iniisip mo ba na gusto ko pakasalan ng isang lalaking tulad mo? Tama. Akala mo ba iginagalang ka namin? Ikaw na lalaki ka? Kung hindi namin iniisip na, may connection ka pa rin kay Boss Chu. Matagal na kitang itinapon sa kalsada para mabuto. Anong ibig mong sabihin?
Leo. Dahil ang mga bagay ay umabot na sa ganito, hindi na ako matatakot na sabihin ng diretso. Dati, si Boss Chu ang nag-ayos para mapunta ka sa bahay namin. At binigyan ako ng 100,000 piso. Inakala ng nanay ko na may koneksyon ka kay Boss Chu, kaya niya ako pinapunta sa... Pero hindi ko inakala na sa loob ng 3 taon na ito, hindi ka naman talaga pinapansin ng tao. Kaya pala, lahat ng mali ang pagkakaintindi ko. Hindi pala talaga kayo ang sumagip sa aking buhay. Mula simula hanggang ngayon, ako pala ay isa lamang gamit mo para makakapit sa mayayaman. Kaya pala, Kung hindi, akala mo ba, ang ate ko na isang napakagandang dilag, papakasalan ka, isang baliw na, nawala ng alaala? Dahil nailabas na ang lahat, hindi na kailangan pa magpatuloy ang kasal na ito. Pirmahan mo na. Ako, si Andrea Reyes. ako si Leo Torres, ngayon ay kusang loob na magsasama bilang mag-asawa. Mula ngayon sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Hanggang sa maubos ang mga bundok, matuyo ang mga ilog, bumagsak ang kulog sa taglamig, umulan ang nyebe sa tag-araw. Magsama ang langit at lupa. Ni minsan ay hindi kita pababayaan. Tama na. Huwag kang magkunwari na para pinagtaksilan ko ang iyong damdamin at nagmumukha kang kawawa. Napakasuka-suka mong tingnan. Kung yan ang gusto mo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag mong iwan ng malas sa pamilya namin. Wala ka bang mga mata? Huwag kang magpanggap. Ako, sasabihin ko sa iyo, mayroon akong koneksyon sa traffic enforcers, sa police. Hindi ba talaga ito magiging problema? Pangalan, Paolo, edad, nawalan ako ng alaala noon. Hindi ko maalala. nawalan ng alaala. Hindi kaya dahil sa hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo at nabangga ka. Mukha kang, bagaman mukhang, maayos ang hitsura. Paano ka napunta sa kalagayang walang tirahan? Siguro. Hindi ko rin malaman. Sige. Kung gusto mong upahan ng kwarto ko, 1,000 piso bawat buwan. Deposit ng 1, advance ng 3, 4,000 piso lahat. Walang problema, di ba? Wala. Bayad na. Pero wala akong pera ngayon. Pwede bang pahintulutan muna? Pagkasweldo ko, babayaran kita. Talagang mahirap ka nga. Sige na. Pagkasweldo mo, bayaran mo ang upa. Ang bombilya sa kwarto ko ay sira. Bumili ka ng bombilya at ikabit mo para sa akin. Sige po. Sister Sarah.
Paolo, sana si Chloe ay makakuha ng investment na ito ngayon. President Cho. Halika. Cheers. President Wang. Tungkol sa investment, anong masasabi nyo? Huwag kang magmadali. President Cho. Tingnan mo, ganito kasi. Tayo ay masaya ngayon. Ang usapang pera ay masyadong bastos. Ipagpaliban muna natin yan. Uminom muna tayo. President Cho. Hindi pa tapos ang alak. President Cho. President Cho. Ayos ka lang? Halika dito. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? President Cho. Dahan-dahan. President Cho. Ganito. Mukhang nahihirapan ka na, hindi ka na makatayo. Dadalhin kita sa hotel para magpahinga. Huwag ganyan. Halika. Huwag ganyan. Gusto ko nang umuwi. Bitawan mo siya. Anong ginagawa mo? Sino ka ba? Huwag ka nang makialam. Siya ang girlfriend ko. Girlfriend, kung gano'n tatawag ako para ipa-verify sa mga security. Bata. Tanda ko na yan. Okay ka lang ba? Hindi mo kailangang pakialaman ako. Siguradong magkakasabwat ka. Ganitong style ng hero saves the damsel. Sanay na ako dyan. Hindi mo kailangang pakialaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw, saan ang bahay mo? Ihahatid na kita. Ang ganda niya. Kung iwan ko siya dito, delikado yon. Mas mabuting iwi na lang muna siya. Hihintayin na lang natin siyang magising. Divorced na. Pinirmahan na ang kasunduan. Hintayin na lang nakuha yung annulment. Bumalik ka ng maaga ngayon. May problema ba sa pag-usad ng mga bata na hindi naging maayos? Dahil sa isang walang hiya, batang ulol. Nasira ang plano ko. Si Chu Yushen, yung babaeng yon, swerte pa siya. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, tulungan mo akong palubugin ang Lingshan Group sa loob ng 3 araw. Gusto kong mabaon sa pagkalugi. Chu Yushen, o Chu Yushen, tingnan natin kapag nalugi na ang kumpanya mo. Kaya mo pa kayang maging saplada? Pagdating ng panahon, hindi ba't mapipilitan ka? Lumuhad sa harap ko at magmakaawa. Kalma ka lang. Tubig. Tubig. Ito na yung tubig. Inumin mo. Tubig. Gusto ko ng tubig. Tubig. Sino ka? Ako si. Alam ko na. Ikaw si Kuya Lu. Nasaan na yung lollipop na binigay ko sa... Paano niya nalaman may lollipop ako? Ito. May lollipop ka. Talagang Kuya Lu ka nga. Kuya Lu. Alam mo, nitong mga nakaraang taon, gaano ako nahirapan mag-isa. Bakit hindi mo hanapin agad ako? Sino ka ba? Miss, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi. Ikaw. Layas. Layas. Ang akin. Layas.
Ang nangyari kagabi, kunwari hindi nangyari. Hindi mo ako utang. At hindi rin kita utang. Kung gugustuhin mo, kaya kitang panagutan. Panagutan? Anong kaya mong panagutan sa akin? Lahat ng yaman, pinagsama-sama, hindi pa katumbas ng isang bag ko. Gusto mo bang managot? O gusto mong makipagpalaisipan? Bejay, Anong ginagawa mo? Hawak mo pa ang lollipop, parang tanga. Kahapon, pinapagawa kita. Ayusin yung bamilya. Nasaan ka? Bejay, pupunta na ako. Bejay, ibigay mo sa akin yung screwdriver. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka ba matatakot na magkakarayom ang mata? Naayos na ba yan? Lu Chen. Lu Chen. Anong nangyayari sa'yo? Gumising ka na, Lu Chen. Sino mang magtangkang lumakas sa akin sa aking dakil, ay tanging kamatayan lang. Nagpadala ng lihim na telegram si Lord Quanglong. Ang kulto ng Diyos ng Araw ay aktibo kamakailan. Ang Quanglong Legion ay kailangang magdepensa sa hangganan, hindi makapag-deploy ng maraming tauhan. 3 taon na ang nakalipas. Ang 4 na dayuhang Diyos na sumalakay sa dakilang siya. Tanging si Zeus, ang matandang yun, ang nakatakas ng buhay. Lumipas na ang 3 taon. Ngayon, baka malapit na siyang magbalik lakas. Walang balita mula sa Hallmaster kung si Zeus ay dumating muli. Takot ako na ang buong dakilang siya ay walang makakatalo sa kanya. Anong nangyayari sa Zushan Jian? Ito ang Hallmaster. Ang Zoshan Giant ay konektado sa puso ng Hallmaster. Naramdaman nito ang banal na lakas ng Hallmaster. Magaling. Sa wakas, nagising na ang Hallmaster. Panginoon, maaari bang matukoy ang lokasyon ng Hallmaster? Kung saan nakaturo ang Zoshan Giant, naroon ang Hallmaster. Mag-utos kayo, tipunin ang 100,000 Phantom Divine Guards. Kasama ako, upang salubungin ang pagbabalik ng Hallmaster. Opo. Lu Chen. Lu Chen, kumusta ka? Okay ka lang ba? Kakaiba. Bakit sa loob ng katawan ko, may kakaibang lakas? At saka, yung mga imahe sa isip ko, ano ang mga yon? Alaala ko ba yon? Kung okay ka na, umalis ka na. Huwag kang mamatay sa bahay ko. Maaapektuhan ang presyo ng bahay ko. Naku, mahuhuli na ako. Lu Chen, nahuli ka na. Boss, may nangyari lang na nagpatagal sa akin. Ito ay isang formal na kumpanya, hindi kulungan ng baboy. Hindi yung kung kailan mo gusto. Kadarating, narinig mo ba? Ibawas sa sweldo mo ang 1,000 piso. Anong problema? Gusto mo akong suntukin? Sige, sige. Subukan mong suntukin ako. Subukan mo. Nandaraya ka pa sa lolo mo? Ayaw mo? Mag-empake ka na. Pasok. Sis Chu, yung tao na pinapahanap ay yung mula 3 taon na ang nakalipas. Yung pulubi na pinulot natin. Ano? Ano po ang nangyari, Ma'am Chu? Wala. Ituloy mo. Opo. Pagkatapos po niyang lumabas sa ospital, ipinabahay ko na po siya sa isang retiradong empleyado ng grupo, si Sunmi. Ngayon po, nagtatrabaho siya bilang masahista sa ating Entertainment City at ang pangalan niya ay Lucho. Ito po, ang ilang mga bagay at dokumento na nakuha sa bahay ni Lucho. Lucho. Karapat dapat ba siyang tawaging Lucho? Paalisin siya. Opo. Teka. Wag na. Panatilihin muna natin siya. Sabihan ng Entertainment City na ayusin, nabigyan siya ng mas marami, mabigat at mahirap na upang makita natin ang magiging reaksyon niya. Sige po. Sekretarya Chen, huwag po kayong mag-alala. Itong si Lucho, matagal ko na siyang kinaiinisan. Tiniyak ko po na matatapos ang gawain. Ay, Lucho, ang akala ko dati, si Chen Lo ang iyong taga-suporta. Ngayon, tingnan natin kung paano kita bibigyan ng problema. Sige, tawagin mo si Lucho. Sige po. Lucho, may dumating na isang truck ng semento sa labas. Dalhin mo ito sa rooftop. Huwag mong gamitin ang elevator, maalikabok at makakaapekto sa karanasan ng mga customer. Sa hagdanan ka dumaan. Kailan pa kailangan ng isang masahista na magbuhat ng semento? Ako ang supervisor.
Ako ang magdedesisyon kung ano ang dapat gawin at hindi. Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, mag-impake ka at umalis. Umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka. Masyado siyang lumaki ang ulo. Ako'y nakatanaw sa ibabaw ng buwan. Sir Wang, ano po ang hangin ang nagdala sa inyo rito? Maupo po kayo, maupo po kayo. Yung lalaki na umalis dito ngayon lang, siya. Ba ay tauhan mo? Si Lucho po? Si Lucho po ay isa sa aking mga masahista. Lucho, Bakit? Kilala mo siya? siya ang aking dating asawa. Ang galing naman ng pagtatagpo. Yung some iris sa plano ko kagabi ay yung lalaking yan. Ang lalaking ito ay naglakas loob na, hindi nag-iisip at ininsulto kayo? Tutulungan ko po kayo na makaganti agad? Hindi naman ganoon kasama. Isa lang siyang peste. Sa paningin ko, nakakainis siya. Sir Wang, naiintindihan ko po. Mayroon akong 100 paraan para pahirapan siya hanggang sa mamatay. Basta, tingnan nyo na lang po. Hoy, tawagin nyo si Lucho dito. Anong tinitingnan mo? Dito ka nakatingin. Si Mr. Wang, na may napakataas na posisyon, hindi para sa'yo tingnan. Punta ka doon, linisin mo nga yung basurahan para sa akin. Hi. Maaari mo nang ayusin iyan ngayon. Bakit? Mukha kang galit? Huwag kang mag-alala. Ang magandang palabas ay darating pa. Ipapakita ko sa iyo unti-unti. Kung nagkamali ka sa akin, malaki ang kapalit na babayaran mo. Lu Chen, bilisan mo at linisin ang basura. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Luchen, si Kim Chu ang nagligtas ng buhay mo hanggat hindi mo nababayaran ang utang na loob mo sa kanya. Hindi mo pwedeng kalabanin ang mga bisita niya. Anong problema? Naiiyak ka ba para sa kanya? Hindi. Iniisip ko lang. Bakit ba ako napunta sa ganitong lalaking walang kwenta sa loob ng 3 taon? Panginoon, ang 10,000 Shadow Guard ay lihim ng nakarating sa labas ng Jiangzhou City. Naiintindihan ko, ipatayo sila sa labas ng lungsod. Kung wala akong utos, walang sinuman ang dapat kumilos na walang pahintulot. Opo. Panginoon, mayroon bang dapat ipaalam sa gobernador ng Jiangzhou kung makikipagtulungan siya? Ang paghahanap sa Panginoon ng palasyo ay magiging mas madali. Hindi na kailangan. Ang paghahanap sa Panginoon ng palasyo ay isang lihim na misyon. Walang sinumang dapat magbunyag nito. Ang mga lalabag ay haharap sa batas militar. Lapit na gawa noong 1982. Tikman mo. Salamat po, Sir Wang. Tara. Hi. Tingnan nyo siya, sa paraan ng pagpulot niya ng basura, hindi ba siya parang isang taong kumakain? Huwag niyo po sabihin. Talaga pong kamukha. Kaya nga, isang maling isip lang, malaki na agad ang pagkakaiba. Kung susundin mo siya, magiging isa ka lang na walang kwentang babae. Kung susunod ka sa akin, hindi mo lang matitikman ang mamahaling alak na ito na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ako nga. Sinisisi ko lang ang sarili ko na huli na ako nakaintindi. Isa ka lang namang tao mula sa pinakamababang uri ng lipunan. Ang hilig mong manggialam sa iba. Nakakatawa talaga. Pero ipapaintindi ko sa'yo. Ikaw, deserve mo lang na mamulot habang buhay.
Lu Chen. Dapat ka lang, magpasalamat na makakainom ka ng alak na 100,000 piso ngayon. Hindi ka pa ba magpapasalamat kay Sir Wang? Zheng Xiong. Bakit ako magpapasalamat? Lu Chen, hindi ka ba takot na matanggal sa trabaho? Isa lang akong simpleng technician. Gusto ko lang na tahimik na magtrabaho at kumita ng pera. Bakit paulit-ulit mo akong ginugulo? Bakit? Sabihin mo sa akin. Saan ako nagkasala sa'yo? Gusto mo akong tuluyang sirain? Pare, huwag. Kayo, bakit kayo nakatunganga dyan? Dakpin niyo siya. Bilasan niyo, itali niyo siya para sa akin. Ngayon, gusto ko siyang itali sa iba't ibang paraan. Kaninan lang, hindi ba? Kanang paa mo ang sumipa sa akin? Itayo niyo ang kanang paa niya. Sandali lang, Mr. Wang. Bakit? Gusto mo ring sumubok? Hindi. Ako. Bigla ko lang naalala ang isang bagay. Tila siya nagkasala sa sekretarya ni MS, Chu, si Chen Lu. Kung hindi kaya, imbita natin siya para manood ang sekretarya ni Chu Yushen. O sige, mabuti yan. Tumawag ka na sa kanya ngayon. Wala akong interes na panoorin ang pagkaputol ng mga binti. Kayo na ang bahala sa pag-aasikaso niya. Huwag lang masyadong lumabis. Anong nangyayari? Kagagaling lang mula sa entertainment center ng technician manager na si Zheng Sai. Tumawag siya. Sinabi niya na si Lu Chen ay nanakit kay Wang Chang. Nahuli na siya ngayon. Sinabi ni Wang Changhong na gusto niya putulin ang kanyang binti. Ano? Ano ba namang uri ng manager si Zheng Sai? Nasaan sila ngayon? Sa technician's office ng entertainment center. Ipunin mo ang lahat sa security department. Umalis ka agad. Mr. Wang, sinabi ni Secretary Chen na hindi siya makakapunta. Sayang naman, isang napakagandang tanawin na hindi niya makikita. Mahal na Panginoon ng Palasyo, muli niyang ginamit ang banal na kapangyarihan. Maaaring, nasa panganib siya. May tao ba? Panginoon, Ipagsama-sama kaagad ang Shadow Divine Guards. Ang target ay 20 kilometro sa Hilagang Silangan. Sumugod sa pinakamabilis na takbo. opo. Huwag kang lalapit. Bilasan mo, nasugatan siya, dakpin mo siya. Buhay mo ang kukunin ko. Tumigil ka. Akala ko kung sino. Si MS, Chu pala. Siya, talaga siya. Ang presidente ng Lingsuan Group. Ang tagapagligtas ko, si Chu Yuxuan. Talaga siya. Anong kaguluhan ito? Bilang manager mo, anong klaseng trabaho yan? MS, Chu, wala talaga itong kinalaman sa akin. Si Lu Chen kasi siya. Tingnan mo po, ang ginawa niya kay Mr. Wang. Tingnan mo. Sinaktan ng empleyado mo ang aking tao. Kailangan mo ngayon magsalita. Pagkatapos ng investigasyon, natural na magbibigay ako kay Eming Wang ng paliwanag. Ngunit bago iyan, pakawalan mo muna ang iyong bodyguard para palayain ang aking empleyado. At paano kung hindi ko siya pakawalan? Wang Changhong, ito ang kumpanya ko, hindi ikaw ang dapat magdikta dito. Iniisip mo ba na ang mga tao ko sa security ay mga palamuti lang? Sige. Mabuti nga, sana sa susunod na magkita tayo, magpakatatag ka pa rin. Halika na. Ikaw, sumama ka sa akin. Para lang sa isang munting technician na hindi mo man lang binigyan ng respeto, Chu Yushen. Sige. Mabuti nga, Mr. Wang, kung talaga gusto mong harapin si Lu Chen. Mag-iisip ako ng paraan. Nakakalungkot lang ang aking tiyuhin ay pumunta kahapon upang salubungin si Gu Changlong. Kung hindi pa, kahit pa nandito si Chu Yushen, hindi ko siya kinatatakutan. Ang iyong tiyuhin na vice-presidente. Malaki pa ang pakinabang ko sa kanya para lang sa isang munting technician. Hindi pa sapat para gamitin ko ang card na ito. Malapit na. Ang buong Lingshan Group ay magiging akin. Pagdating ng panahon,
Chu Yushan. Pababayaran kita sa iyong kayabangan. At sa iyong pagiging mayabang. Ms. Chu. Sa araw na yon, hindi ko alam na ikaw pala. Kung alam ko lang na ikaw yan, hindi ko talaga gagawin. Tumahimik ka. Ms. Chu. Bagaman ako ay mahirap, ganoon pa rin ang aking sinasabi. Kung nais mo, handa akong panagutan ka. Pananagutan. Tumatanggap ka ng 4,000 piso na sahod mula sa akin na ibinibigay ko sa iyo. At pananagutan mo ako. Ganito ba yan? Ako, gagamitin ko ang aking puso sa'yo. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Nagsabi na ako. Hindi magkaparehong antas sa lipunan. Huwag kang magkaroon ng anumang hindi makatotohanang pangarap. Ms. Chu, masama ang balita. Kamakailan lang, ang mga pangunahing supplier ng kumpanya ay halos sabay-sabay tumawag upang mangolekta ng bayari. Ang ating daloy ng pananalapi ay malapit ng maputol. Ano nang nangyayari? Hindi ba sinabi na, bibigyan tayo ng 1 buwan? Siguradong si Wang Changho ang may kagagawa nito. Tungkol sa mga supplier, ikaw muna ang kumalma. Si Gu Changlong ng Hong Song Capital ay darating para sa inspeksyon. Kung papayag siyang mag-invest, may pag-asa pa ang lahat. Pupuntahan ko siya para salubungin. Ikaw, maghanda ka na. CJ. Director Chu, narinig ko na malapit ng maputol ang cash flow ng kumpanya ninyo. Totoo ba? Huwag mo nang alalahanin. Ang mga bagay sa kumpanya namin, Jimby Wang. Director Chu, nahihiya ka pa? Pamilyar na tayo. Paano naman ako hindi makikisali? Ngayong gabi, nag-book ako ng private room sa Galaxy Hotel. Mag-usap tayong mabuti tungkol sa 1 bilyong investment. Ano sa tingin mo? Director Chu, naniniwala akong isa kang matalinong tao. Sigurado akong gagawa ka ng tamang desisyon. Hindi ba sabi mo, pananagutan mo ako? Kaya mo bang ilabas ang 1 bilyon? Kung kaya mo, sa iyo ako. Umalis ka na. Kalimutan na lang natin ang nangyari noong araw na iyon. Ayokong makita ka pa ulit. Oy, hindi ba't siya yung paborito ni Director Chu? Ang mga lamang loob niya ay biglang nanghihina na. Ang 5 pagkasira ng langit at tao, ang buhay ay hindi natatagal. Huwag kang hamarang. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Elderly sir, ang iyong mga lamang loob ay malapit ng munti na. Pumunta ka na sa ospital dahil malapit na. Itong huli na. Sino ka para magsalita? Na kung ano-ano, naglakas loob ka pang isumpa ang lolo. Lu Chen. Ang kapal ng mukha mo. Si Elder Go ay isang mahalagang bisita ng kumpanya. Kung dahil sa walang kwenta mong sinabi, ay mawala ang investment na ito, hindi ka papalampasin ni Director Chu. Iligpit mo na ang gamit mo. At umalis ka. Ang Lingshan Group ay hindi tumatanggap ng mga taong tulad mo. Ang gulo naman dito. Anong klaseng kaayusan to? Elder Gu, welcome for your inspection. Director Chu, you're too kind. We are taking what we need. Ano po ang nangyari kanina? Director Chu, kung gayon, kailangan natin tanungin itong si Lu Chen na pinoprotektahan mo. Kanina ay kasama natin, si Elder Go, tapos bigla siyang dumating at sinabing pahina na ang matanda. Hindi ba't kalokohan yan? Sobra na ito. Hindi ko akalain na isa kang taong walang nagagawa, kundi makasira lang. Director Chu, You can go. Ayokong makita ka pa ulit. hindi ko naman gustong sumpain kahit sino. Ako lang ay nagsasabi lang ng totoo. Manahimik ka. Ayoko nang marinig ang anumang sasabihin. Ngayon na mismo, umalis ka sa paningin ko. Lu Chen, pinapalis ka ni Presidente Chu. Wala ka bang tainga? Kailangan ba? Nakalad ka rin pakita palabas? CJ, aalis na ako. Lolo Gu. Nakakahiya po talaga. Sana po ay hindi ninyo ito ipagdamdam. Walang anuman po. Maliit na bagay lang yan. Presidente Chu, huwag po kayong mag-alala. Presidente Chu, sa tingin ko mas mabuti pa na disiplinahin mo ang iyong mga nasasakupan. Kung sakaling magkaroon ng anumang problema si lolo ko, kayong lahat ay hindi ninyo kakayanin. Lolo Go. Lolo, anong nangyayari sa iyo, Lolo? Lolo Go. Lolo, ambulansya. Tawagan niyo agad ang ambulansya. Kung hihintayin pa ang ambulansya, huli na ang lahat. May ospital lang dito sa doon na lang muna natin siya dalhin. CJ. Ang
Hanggat hindi pa namin nahahanap ang pinuno ng templo, kung wala ang aking utos, kahit isang langaw, ay hindi ninyo papayagang makalabas. Sino kayong lahat? Ito ang aking kumpanya. Bakit hindi nyo ako pinapayagang lumabas? Nagpapatupad ng operasyon ang Shadow Guard. Ang sinumang mang istorbo ay papatayin. Mga taga-militar. Sir, na heart attack po si Lolo Gyu. Napakadelikado po ng kanyang kalagayan. Kailangan niya po ng first aid. Pakiusap, magbigay daan po kayo. Ako po ang may-ari ng Lingsuan Group. Ang presidente, kung mayroon po kayong anumang kailangan, na pakikipagtulungan mula sa akin, sabihin niyo lang po. Payagan niyo silang umalis. Salamat po. Ngayon, Presidente Chu, pakiusap. Natipunin niyo po ang lahat ng tao sa Lingsuan Group. Dito. Nakapagtataka. Bakit walang reaksyon ang Sword of Punishing Gods? Kaya ba, umalis na ang pinuno ng templo? Presidente Chu, lahat po ba ng tao ay narito na? Lahat po ng empleyado ng Lingsuan Group, lahat ng empleyado, kasama na ang mga tagalinis, mga security guard, mga massage therapist, ay narito na po. Presidente Chu, napakalaki po ng implikasyon nito. Kailangan ko pong ipadala ang aking mga tauhan para halughugin ang bawat sulok dito. Pakiusap po, makipagtulungan ka. Sige po, ipagpatuloy niyo. Sir, wala po. Bumalik sa pwesto. Han Kui, the governor of Jiangsu. Why is he here? Paul. I am Han Kui, governor of Jiangzhou. I wish to pay my respects to Sir Ma'am Phantom. Sir, Ma'am Phantom, you are inspecting Jiangzhou this time. Your subordinate failed to welcome you promptly. Please forgive me. It's alright. I only just learned of Sir Ma'am Phantom's arrival. So, I specially prepared a dinner tonight. I request your presence for guidance this evening. No need. I have other important matters. No time for dinner. Alright, what about that? If you need any help during your visit to Jiangzhou, please command me. I will do my best to cooperate. If needed, I will tell you myself. If I haven't told you, don't speak unnecessarily. Alright. I have things to do. I bid you farewell, Sir, Ma'am. Sir Maan, what is that person's background? Is he someone we can't afford to offend? In the eyes of others, I am the governor of a province, unapproachable. But in her eyes, I am just a small ant, easily crushed with a gentle press. Lucien. Sabihin mo, ang pagiging tao mo sa ganitong kalagayan ay talagang napakawawa naman. Ang asawa mo ay hindi ka ginagalang. Hindi mo kayang bayaran ang renta. Kahit ang babaeng gusto mong protektahan, hindi mo kayang ipagtanggol. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Dr. Lai, kumusta po ang lolo ko? Ayos lang po ba siya? Binibining Go. Ang kalagayan po ng katawan ni Lolo Go ay napakasama. Marami po sa kanyang lamang loob. Ang bomb ibigay na. Wala na po kaming magagawa. Dr. Lai, kayo po ang pinakamahusay na doktor dito sa Jiangsu. Pakiusap ko po sa inyo, gawan niyo po ng paraan. Magkano po, kahit gaano pa kalaki ang halaga, ibibigay ko po sa inyo. Binibining Go, hindi po ito usapin ng pera. Limitado lang po ang aming kakayahan. Wala na po talaga kaming magagawa. Kayo po, maghanda na po kayo para sa kanyang libing. Dr. Lai. Matanda. Ang iyong mga lamang loob ay malapit nang bumigay. Agad kang pumunta sa ospital. Kung hindi, huli na ang lahat. Presidente Chu, sino po ang sinibak ng inyong grupo ngayon? Kailangan ko siyang hanapin. Siya po ba ang sinasabi? Ang pangalan niya po ay Lucien. Ano po ang kailangan ninyo sa kanya? Kanina po sa ospital. Sinabi po na critical ang lolo. Sinabi po na malapit na siyang mawala. At ang mga sintomas ay eksaktong katulad ng sinabi ni Lucien. Ano? Paano nangyari yan? Dahil kaya ni Lucien nasabihin ang karamdaman, tiyak na mayroon siya paraan para iligtas si Lolo. Presidente Chu, pakiusap, kontakin niyo po siya. Pakiusap, humingi po kayo ng tulong sa kanya para iligtas ang aking lolo. Ito. Sige po, wag po kayong mag-alala.
Kontakin ko po siya para sa... Lulu, pakihanap ang telepono ni Luchen at ipadala sa aking self. Sige po. Presidente Chu, naipadala ko na po ang numero sa... Tatlong taon na. Sinasabi mo na dala-dala kita palagi. Ano ang silbi? Ang taong ito, naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Ihanda ang sasakyan, kailangan kong lumabas. Luchen. 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 Miss, who are you looking for? Open your eyes and see clearly. It's me. Oh, it's President Chu, your esteemed self. Coming to MRI. Shabby rented room for what? Luchen, how did you figure out that Gu Changlong was sick? Sick? I didn't notice. I was just guessing. Luchen, don't be unreasonable. Help cure Gu Changlong's illness. He is to me a very important client. President Chu, you must be mistaken, right? As for me, just a small massage therapist. I'm not even therapist anymore. You see, you're the one who fired me. You say, someone like... How would I know how to cure illnesses? You agree, President Chu? Luchen, don't be difficult. Just look at your actions. Talking back to your superior, hitting people, provoking important clients. Which of those, combined, wouldn't be grounds for me to fire you 10 times over? So, President Chu, you are wise. Regarding your firing me, this matter, I have no complaints whatsoever. Then, do you have any other matters? You are simply unreasonable. Luchen, can you do me a favor? Beijai, what do you need? You've been drinking. In the middle of the day, you're not at work. What are you drinking for? Beijai, I lost my job. The rent owe you. I might not be able to pay right away. I'll move out tomorrow and clear out the room for you. As for the previous rent, I can only pay it after I find new job. Lost your job. That's great. It's okay even if you lost your job, as long as you agree to one condition. Don't worry, I'll waive the previous 3 months rent and I'll let stay for free for another 3 months. Beijai, although I'm a massage therapist, I am a person with principles. I sell my skills, not myself. What nonsense are you talking about? You. Even if you paid me to be here, I wouldn't want you trying to offset rent. Dream on. Then Beijai, what is your condition? Tell me, let's hear it. Fine, I'll be direct. Tonight, I have a class reunion. I want you to pretend to be my boyfriend. Just for one night. This will offset 6 months rent. Deal or no deal? No, I can't do that. Why not? It's just pretending to be my boyfriend. I'm not asking you to scale mountains or cross seas. Are you even a man? Fine. I agree. But Beijai, about the 6 months rent you promised. You can't go back on your word, right? Don't worry, it's only 6 months rent. You're by Gia. Won't go back on this, promise. I've already prepared clean clothes for you. Go wash up first. And freshen up. Tonight, don't embarrass me, okay? Among the people at this reunion, there's someone who is my arch rival. Don't talk too much later, just follow my lead. Okay, got it. Do you know her? Someone like... How could I know? Someone as privileged as her. Zuzu, come. Sit. Oh, Baizu. This one you brought. This vibrant young man, who is you haven't even introduced him to everyone. What vibrant young man? Guyan. Why are you still the same as before? From your dog mouth, only foul things come out. Let me introduce him to everyone. This is my boyfriend, Lu Chen. So he's your boyfriend. Luchen, Kiete, 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 Kiete. That name. You've read too many novels, haven't? Excuse me, everyone, I'm late. I've already paid for the bill. Consider it my apology to everyone. Who is this person? So handsome and generous with his spending. Such a real man. Let me introduce him to everyone. This gentleman is my boyfriend, Zhang Ko.
From Hong Song Capital's Investment Department Manager. Wow, he's actually from Hong Song Capital. I heard Hong Song Capital's Investment Department employees earn over $1 million annually. Those earning $1 million a year are just the regular employees. Zhang Kun is a manager. How could he only have that little salary? Guyan is so lucky to find such a good boyfriend. Compared to that, Beizu is much worse off. Sigh. Beizu used to be our campus belle. Hey, Beizu. What does your boyfriend? You still haven't introduced him to everyone, have you? You can't say it out loud, can you? Ha ha ha. This 10 billion loan today must be secured. Otherwise, Ling Xuan Group won't survive the third day. Chu Yuxuan. I must control and my temper. I must control it. Even if I'm taken advantage of a little, it won't cost me much. President Chu, the matter I ask you to handle, how is it going? President Yu, I've already spoken to Lu Chen, but he's unwilling. There's nothing I can do. President Chu, could you please send me his location? I'll go find him now. I just saw him at Galaxy Hotel earlier. He should be dining. If you want to find him, you can come over. Galaxy Hotel. Manager Gu. It's Guyan. Miss Go, are you here for dinner? I'll arrange it for you right away. Manager Gu, I have a small favor to ask. There's a guest named Lu Chen dining at your hotel. I'd like you to help me find out which private room he's in. Also, send him 2 bottles of good wine. What kind of wine are you sending? I remember, you have 2 bottles of limited edition Romaine Conti, right? Those 2 bottles of wine are worth over 3 million. Are you sure you want to give them away? Yes. Send those 2 bottles. Put it on in the tab for now. Later, I'll come and pay myself. Okay, I'll arrange it immediately. Oh, by the way, when you send them, don't say it's from me. Just say, a friend sent them, for the whole room to enjoy. Do you understand? Such expensive wine. Why are you sending it anonymously? The reason is complicated. I'm afraid he won't accept it. Just do as I'll say. I understand. Don't worry. Inform someone to prepare the car to Galaxy Hotel. President Chu, I apologize. Something came up suddenly today, so I was delayed. President Wang, you're too kind. I only arrived a few minutes ago myself. President Chu, what skincare products do you usually use? How is your skin? So smooth and creamy? President Wang, please sit. I've already ordered the food. The waiter will bring it out soon. Oh. Right. No rush. We have plenty of time. Beizu, it's just that I want you to introduce your boyfriend's job. Alray is your face. So unpleasant. Could it be that your boyfriend's job is something to be ashamed of? You're so judgmental. My boyfriend is a contractor. There's nothing to be ashamed of. The reason I don't say it is because I don't want to be like you, showing off here. Contractor. Really? His aura doesn't look like it. How come I feel like a construction worker with Zuza's taste and standards? How could she find construction worker? Surong, you're overthinking. Speaking of projects, our company recently invested in several big projects, all in the billions level projects. That brother look. I don't know if you at the company invested in which project. Me. Let's not talk about work today. It's a class reunion today. We're here to catch up. Talking too much about work gets tainted by the smell of money. Zuzu is right. At class reunion, if it gets too tainted by the smell of money, its nature changes. Excuse me. I'm going to the restroom. Ding Wang, please don't do that. It's Chu Yuxuan. Ding Wang, please don't do that. President Chu, let's be straightforward. Since you're here today, it just proves. Don't you know what the outcome will be, right? As long as you agree to me, this billion is yours. Just obey me. Nin Wang, I'm not that kind of person. Please respect me. My little beauty. I've wanted you, for a very long time. As long as you agree to me. It's not just 10 billion. Even 20 billion. I'll give it to you.
Don't worry. Do you want to die? Luchen, what are you doing? Let him go quickly. This person, he treated you like this. And you're still protecting him. How he treats me. That's my business. It's none of your business. Also, I've said it before. As I don't want to see you again. And Wang, I apologize to you on his behalf. This matter. You must give me an explanation. And Wang, please wait a moment. I will give you an explanation shortly. Luchen, are you sent from heaven, specifically to oppose me? Ally is it every time, at him with crucial moments, you ruin the endeavors. That little hooligan wanted to force himself on you. I was protecting you. And yet you say it was me, ruining your so-called endeavors. I'm not as foolish as you think. Matters in the business world, I've experienced too much. I know how to handle them. You don't need to come here and be hindrance. A hindrance? A hindrance. Chu Yuxuan, in this world, is there nothing at all more important than your so-called endeavors and money? Yes. If that little hooligan asked you to offer your body in exchange for 10 billion investment, would you agree to it too? Yes. He slept with me. At least it could get me 10 billion investment. And you? You took my precious first time. What did you give me? Clara, akala ko tama ako tungkol sa'yo. Ako, si David, ay nabula. Hindi ko nakita na isa kang ganoong babae. Anong klaseng babae ako? Hindi mo kailangan sabihin. At saka, ang mga bagay-bagay ko mula ngayon, hindi mo na kailangan pakialaman. Hindi talaga pareho ng klase ng tao. At wala na tayong anumang ugnayan sa hinaharap. Ang tulad mong walang kahiyang babae, hindi karapat-dapat makasalamuha ako. Clara, huwag kang malungkot. Yang ordinaryong taong yan, aayusin ko yan sa lalong madaling panahon. Sige, kumain muna tayo. May na-reserve na akong private room sa Sky Lounge. Pagkatapos kumain, dadalhin kita para magpahinga. Halika, tayo na. Saan ka pupunta? Walang hiya, mamatay ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Paumanhin po, mga ginoo at binibini. Huli ako. Anong nangyari? Kilala ko ang taong ito. Alam niya ang sikreto ko. David, bakit ka rin narito? Manager Song, I didn't expect to see you here. Oh, Song-kun. Do you know Bezos' boyfriend? Of course I know him. He's actually our entertainment company's massage therapist. What, you didn't know? Baizu, didn't you say your boyfriend was a contractor? This massage therapist. What kind of contracting is that? You're killing me. What's wrong with being a massage therapist? He's still my boyfriend. Professions have no high or low. And people have no noble or base status. By the way, I forgot to tell everyone this morning. At our company, he offended a VIP guest. He was already fired. So, he's not even a therapist now anymore. Baizu, I truly didn't expect that you've not degenerated to this extent. Even this kind of unemployed vagrant, you'll take. There's a saying, what is it? You'll take anyone. Yes, that's it. You'll take anyone. Everyone, excuse me for the intrusion. I am the general manager of Galaxy Hotel. My surname is Go. The reason why I boldly entered is because a certain mysterious VIP has sent you 2 bottles of precious wine. A1,970 Romanée Conti. And it's a limited edition. That's right. Good eye. This is a 1990 Romanée Conti. In the entire Jiangzhou, those who have drunk this wine are no more than 10 people. Everyone, please enjoy it. Manager Gu, this wine, how much is it per bottle? Probably tens of thousands, right? Wine worth tens of thousands isn't worth me personally delivering it. Let me tell everyone. These 2 bottles of wine, the value of each bottle, exceeds 1 million. Oh my goodness, wine worth 1 million. I must post this on Isvai social media. Alright. Everyone, please enjoy. I won't disturb you any further. Such expensive red wine. Who exactly sent it? Who sent it isn't important, but who it was sent to is important. Who was this sent to?
Isn't it obvious? Yes, besides Brother Con. Who else could it be for? Yes, only Brother Con. A person of status like him could make the big boss. Send a value of N million for red wine. Our Zangko usually interacts with CEOs of major corporations. And they mostly have financial needs. So trying to curry favor is not surprising. Oh my. Just 2 bottles of wine. Everyone, no need to be polite. How about this? I'll open them for everyone. And we can all taste them. Ah. Brother Con, wait a moment. I have something to say, Boss Renato. This bottle of wine is worth $1 million. Even just a small glass is almost 100,000. I think some scammers and lowlifes don't even deserve to drink this wine. What do you all think? Correct. Some people indeed don't deserve to drink this kind of wine. Yes, they're clearly unemployed, yet they pretend to be successful engineering bosses. It's disgusting. This $1 million red wine, if they drank it, it would be better to feed it to dogs. To the east, 10 kilometers from here. I'll head there immediately. Yes. Since everyone has said so. Apologies, my friend. This wine, you won't be able to drink anymore. Come, beauty. It's just a slightly more expensive wine, that's all, today. Even if it were nectar of the gods, I wouldn't drink it. You bunch only see ang money, vulgar people. A class reunion like this, it's better not to attend. Lu Chen, let's go. Director, I already followed your orders and sent over the 2 bottles of 90s Fantes de Grand Mont. However, Director Go, from what I see, that group of people are all unsophisticated bumpkins. Not one of them is presentable. These 2 fine bottles of wine were like casting pearls before swine. 3 million is nothing. It's not much. The others, you don't need to mind them. But that one, named Lu Chen, you must entertain him well. I'm arriving shortly. Later, we'll meet and talk in detail. Lu Chen. Xiao Jiao, come here. Go to room 308 and see if there's someone named Lu Chen. Treat him well, and make sure nothing goes wrong. Yes. Director Gu, Lu Chen has already left. Left, the wine was just sent over. Why did he leave so early? I overheard people at that table chat. Lu Chen is just an unemployed person. They felt he didn't deserve to drink this red wine, so they chased him. The main guest didn't get to drink it, but a bunch of people drank it. This won't do. I must make them spit it all out. Lu Chen, I'm so sorry. If it weren't for me today, you wouldn't have had to suffer such great indignity. Bie, it's not your fault. Nobody expected things would turn out like this. And besides, if I weren't completely useless, this wouldn't have happened. Who says you're useless? I think you're great. Since they won't let us drink, then Bea will treat you. Tonight, we won't go home until we're drunk. Let's go. Everyone, from Red Pine Group, we will announce future developments. There is a distinguished guest named Lu Chen. Where is he now? Manager Gu, you must be mistaken. Lu Chen is just a Poor unemployed person. How can he be called distinguished guest? To prevent him from tainting such precious red wine, we unanimously decided to chase him away. Worthless, you say. Do you know that without him, you wouldn't be able to drink this $1 million red wine? Manager Gu, you must be mistaken. How could this wine possibly be for him? It must have been from some boss, sent to our boss Renato. Zangkon. In your eyes, maybe he's someone important. In my eyes, he's nothing. You, a mere manager, daring to drink the limited edition Romane Conti. You shouldn't even dare to speak of it. To tell you the truth, these 2 bottles of expensive red wine were from a mysterious boss, intended for Lu Chen. But you people, ignorant and clueless, actually chased away the main guest. These 2 bottles of red wine, valued at 3 million. You must gather the money. Otherwise, no one leaves today. Manager Go. What you're doing is probably not appropriate. Our Director Go from Red Pine Group is a VIP here.
If I were to tell her what I saw today, I fear she might consider whether or not to continue patronizing your establishment. It's not that I look down on you, but you, a mere manager, can you even speak before your director go? It's better not to mention your director go. She'll be here soon. When she arrives, you'll regret this. Director Go, why are you here? Allow me to introduce myself. I'm Zhang Song from Red Pine Group's Investment Department. You can call me Zhang. Director, this Zhang from your company is the one who chased away the guest you invited. Come, let's have a drink. You know, you, young man, are really in a bad situation. You owe me 3 months rent. And now you've lost your job too. I wonder how you'll manage to get by in Jam. I will find new job. BA. As for the rent you're owed, I'll pay you back as soon as possible. I already said, you know, as long as you came today, I'll waive half a year's rent for you. I definitely won't go back on my word. Live here with peace of mind. Come, have another drink. You chased Lucien away. It wasn't me. I don't know anything. Good. Very good. However, you're fired. No, Director, it wasn't me. It was all damn girlfriend. Hurry and come here. Why are you still sitting there? Apologize to Director Go. Director Gu. Didn't know he was your friend. I apologize to you. Old Gu, take back this red wine. They don't deserve it. Oh, and those few people, throw them out for me. They annoy me just looking at them. Manager Gu, this is bad. A group of people outside has surrounded our restaurant. What? I want to see who dares to do this. Secure all exits. Everyone must not leave or enter without permission. After the inspection, you may be allowed to proceed. Yes. Move. Get out of the way. Who are you people? You dare block me? Do you know who I am? Do you know how precious my time is? If it's wasted, can you afford to compensate? Get lost right now. You dare hit me? Speak again, and you'll be killed without mercy. You go ahead. Who are you people exactly? Old Gu, don't call anyone yet. These people have very significant backgrounds. Director, do you know their backgrounds? I don't know yet, but I know they are from higher up. Even if the governor himself came, he'd have to show some respect. Let's go. Let's go inside first. Come. Let's have a drink. BA. You can't drink anymore. You're drunk. Who says so? I'll get drunk. How could I possibly get drunk? BA. Wake up. I don't have money to pay the bill. Oh, the entire hotel has been searched, and there was no trace of the hallmaster. Looks like we were a step too late. We can only wait for the God-slaying sword to communicate next time. Order. Check the Galaxy Hotel recordings. Find out everyone who left here within the last half hour. Then, among these people, who has ever appeared at Lingsman Group. Opo. At bay. At bay, don't catch a cold. Please don't abandon me. I'm really scared. At bay. Don't worry, I won't abandon you. You lied to me. You said wouldn't abandon me, but in the end, you abandoned me. Do you know how hard these years have been for me? Do you know? This person base you mentioned, who is it? Hold me, okay? I've truly dreamed of nothing else than you holding me. These are some of the materials taken from Lucien's home and items.
How did this get here? How could they be with him? Director Chu. It concerns Lucien. I'd like to ask for your help. Director Gu. It's not that I don't want to help. I've truly done the best. He refuses. And there's nothing it can do. Director Chu, how about this? If you can successfully persuade Lucien to treat my grandfather, I'll make it happen. I'll invest 1 billion in Ming Xuan Hu, regardless of profit or loss. Are you serious? Is the word is if by bond. Okay. I'll tear Shay again. Forget it. I'll go see him myself and pay him a visit. Many things still need to be clarified in person. Director Wang, Lucien's address has been found. A mere technician dared to repeatedly ruin my plans. If I don't today, dismember him into 18 pieces. Then my name isn't Wang. Immediately notify the Black Wolf Gang and set off immediately to deal with that little technician. Yes. That damn technician. This time I'll make you unable to live and unable to die. Paolo, May kailangan ka ba sa akin? bawal ba akong bumisita sa'yo? Ikaw ang nagsabi ngayong araw, simula ngayon, ayaw mo nang magkaroon ng anumang ugnayan sa akin. Ang pagpunta mo rito ngayon ay may layunin, tama, diretsuhin mo na. Hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy. Sa isip. Ganito na lang ba talaga ako? CJ. Dahil sinabi mo na, diretsuhin ko na rin. Paano mo talaga mapagaling si Mang Changlo? Sabihin mo ang kondisyon mo. Basta kaya kong sundin. Tiyak na susundin ko. Kung ganon, gusto kita. Matutugunan mo ba yan? CJ. Ibibigay ko sa'yo. Sir, naimbestigahan na po namin ang taong nagpakita sa Galaxy Hotel ngayong gabi. Isa sa kanila ay si Paolo. Siya po ang Lord na hinahanap namin. Ipakita mo sa akin ang record. 3 taon na, Lord. Sa wakas, natagpuan ka na ng iyong lingkod. Ang tirahan ng Lord, naimbestigahan na ba? Naimbestigahan na po. Magbigay ng utos, lahat ay agad magtipo. Target. Ang tirahan ng Lord. Kung ganon, gusto kita. Matutugunan mo ba yan? CJ. Ibibigay ko sa'yo. Gusto mo lang akong sipingan, hindi ba? Sige, ibibigay ko. Basta mapapagaling mo si Mang Changlong ngayong gabi. Mananatili ako rito para samahan ka. Bie, sa puso mo, napakahalaga ba talaga ng karera? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa iyong dangal? Hindi mo talaga alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo rin naiintindihan kung ano ibig sabihin ng karera sa akin. Sasabihin ko sa iyo, bilang anak ng isang malaking pamilya, ang karera ay ang dangal. Kung wala akong karera, ako ay magiging isang vase na pwedeng pagpilian na nakalagay sa estante para mapagpilian ng iba. Naghihintay ng tama, presyo para sa arranged marriage. Kung ganon, ang mga magulang mo, hindi ba talaga sila nangingibabaw sa damdamin mo? Hindi mo naiintindihan. Sa malaking pamilya, ang personal na damdamin ay walang halaga. Ang kapakinabangan ng pamilya ang higit sa lahat. Sige na, dahil nakipag-usap na ako ng ganito kahaba, sana matulungan mo ako. Siyempre, ibinigay ko sa iyo ang aking pagkababae, kahit hindi ka tumutugma. Sa aking pangarap para sa aking magiging asawa, ngunit kahit paano, kumpara kay Mang Changho, mas gusto kong manatili sa Tubig. Paolo, nasaan ka? Dalhan mo nga ako ng baso ng tubig. Sino yung babaeng yan? Pakinggan mo muna ako, siya ang landlady ko. Huwag kang magdahilan. Kagabi, kasama mo ako. Ngayong gabi, kasama mo na ang ibang babae. Magkasama kayo. Ngayon, magkukunwari ka pa rin. May malalim na damdamin para pagsabihan ako, napakakasuklam-suklam. Things are not what you think they are. You saw her again tonight. I went with her to a class reunion. She was drunk. And last night, I was also drunk. Lucien, I truly didn't expect you to be such a repeat offender. We two really didn't do anything. She slept on the bed, and I slept on the... Lucien, who are you talking to? Lucien, you're truly living more and more in reverse. This kind of trash, you can even fancy. Who is this vixen? Late at night, coming to my turf to steal someone is truly shameless. You're the shameless one. Last night, I was with Lucien, and that third part was you. You little homewrecker. You're the homewreck. Lucien and I have been living here for many days. This place is our love nest.
This is my home. You little fox, you are not welcome, so please get out. Truly shameless. Director Chu. She's already gone, hundreds of meters away, and you're still watching. What? You're reluctant to let her go? No. What? No. She just clearly said that she was with. Last night, you slept together, Lu Chen. I didn't realize you're quite the charm. Such a stunning beauty, a great beauty. Was slept with by you just like that. This is a misunderstanding. A misunderstanding. What misunderstanding? Surround this place. Director Wang, that guy is living in here. This is bad. It's Wang Changhong. At bay. Go back first. No matter what you hear later, don't come out. Oh dear, who is Wang Changhong? Why is he looking for you? Stop talking for now. I'll explain later. I'm not leaving. If you don't explain clearly, I won't leave. This is my house. Why are you kicking me out? Lu Chen. I finally found you. Today, I want to see who can save you. Wang Changhong. What exactly do you want? What do I want? Do you remember what I told you that day? I'm going to tie you up and play with you in 18 ways. And slowly torture you to death. Go, grab him. Who are you people? This is my home. Let's see who dares to lay a hand. This kid truly has a flood of good luck with women. The women around him are none of them ordinary. Although this woman's appearance is slightly less striking than Chu Yushen, her figure is better. Playing with her must be more enjoyable. You're home. You're his landlady. That's right. This is trespassing. It's already illegal. If you don't leave now, I'll call the police immediately. Call the police. Then what should I do? Sai, what are you doing? This is illegal. You may not know, but in Jiangzhou, I, Wang Changhong, am the law. Guards. Break his legs. Break his legs. No. You people. What exactly do you want to let him go? Let him go? Perhaps. Only by taking you will suffice. Imposible. Nananaginip ka. Talaga. Huwag mo na siyang saktan. Kung gusto mong tumigil ako, hindi naman imposible. Tingnan natin kung meron kang ganitong sinseridad. Habarin mo lahat ng damit mo. Para masilip ko ng maigi. Sige. Kung gayon, maghanda ka ng pulutin ang bangkay niya. Sumpa ang Lu Chen. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Tapos siya ay kasama ng ibang babae. Nakakagalit talaga. Hindi. Kung aalis ako ng ganito, hindi ba't magiging madali para sa kanilang dalawa? Hindi pwede. Kung uwi ako ng ganito, masyado namang nakakahiya. Kailangan kong humanap ng paraan. Anong paraan? Ang investment ni Guyan. Kailangan kong makuha ang investment. Kung hindi ka pa rin, makapagdesisyon. Kapag sinaksak ko siya, ang munting teknisya na, ito ay mawawalan na ng buhay. Sigil. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Andrea, gusto ko rin itanong sa'yo, bakit ka nandito, sa gabing ito? Akin yan. Hindi mo kailangang pakialaman. Ikaw naman, sa ganitong oras, kasama ang napakaraming tao, nang hihimasok sa pribadong ari-ari, at may dalang armas, ano ang balak mo? Ang teknisya na ito, paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. Ay, hindi, ang mga plano, natin. Hindi ba't dapat, hayaan mo akong parusahan siya? Wala akong anumang plano sa iyo. Isa pa. Ricardo, disente kang tao. Dapat alam mo, ang batas, di ba? Manahimik ka, Andrea. Hindi ba't ang gusto mo lang ay makakuha ng bilyong piso na utang mula sa akin? Huwag kang magpanggap na santa. Sinasabi ko sa iyo, tulad niya, mananatili ka rin dito at pagsisilbingan ako. Kung masisiyahan mo ako, hindi ba't magiging sa iyo ang bilyong piso na utang? Ang tulad mong tao. Hindi ka karapat-dapat. Sige, kung gagawa ako ng isa ngayon, gagawa na rin ako ng dalawa. Hawakan niyo siya. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Ricardo, kapag ginalaw mo ang isang hibla ng buhok ko, maghihirap ang iyong kamatayan. Andrea, ang tagal mo akong pinaglalaroan. Ngayon, ibabalik mo sa akin ang lahat, pati interes. Ngayong gabi, dalawang magagandang babae ang kasama ko. Magpapakasaya ako ng gusto. Ricardo, ikaw na walang hiya. Kung may lakas ka ng loob, pakawalan mo sila. At ako ang kalabanin mo. Munting ulol. Lakasan mo ang loob mo at ulitin mo ang sinabi mo.
Walang hiya. Sige, bata, didisdisin kita ngayon. Walang hiya. Sige, sa susunod mong buhay, tandaan mo, huwag mo na akong galitin. Huwag. Ano? Naawa kayo sa kanya? Pumapayag akong samahan ka. Palayain mo siya. Pumapayag akong samahan ka. Palayain mo siya. Mabuti. Mabuti. Basta pumayag kang makasama ko, pakakawalan ko siya. At Bianca, hindi mo pwedeng gawin yan. Manahimik ka. Ricardo, kapag ginalaw mo siya, nangangako ako, sa susunod kong buhay, walang kapayapaan, sa pagitan nating dalawa. Sa tingin mo, kaya mo? Kahit 10 buhay pa. Ang ibigay ko sa'yo, hindi mo magagalaw ang kahit isang hibla ng buhok ko. Isang gabi lang naman ang kasama siya. Parang nakagat lang. Tsaka, hindi naman na ako dalaga. Lucian, huwag mo nang isipin. Sino ang sino? Malalaman natin yan. Pagdating sa kama, Pakawalan mo muna siya. sa tingin mo, tanga ko? Maglaro muna tayo, at pagkatapos, natural na pakakawalan ko siya. Kung masisiyahan mo ako, sisiguraduhin kong ligtas siya. Pero, kung hindi mo, ako masisiyahan. Nangangako rin ako sa'yo. Sisiguraduhin kong maghahirap ang kanyang kamatayan. Gaano pa kalayo? Sir, 2 kilometro pa. Sino ba talaga? Ang dahilan kung bakit nagalit ng sobra. Ang Hallmaster, dapat lang siyang bilisan agad. Sa loob ng 1 minuto, kailangan nating makarating sa bahay ng Hallmaster. Opo. Victor, ikaw, itigil mo yan. Bitawan mo ako. Ikaw na hamak na teknisayan. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano luluhod ang babae mo sa paanan ko. Palibutan niyo ito. Boss Victor, masama ang balita. Sa labas, napalibutan tayo ng maraming tao. Ano? Bakit ka natataranta? Anong nangyayari? Wala silang sinabi. Basta na lang sumugod. Higit sa 10 kapatid na natin ang nasugatan. Hindi na kaya ng mga kapatid natin. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyong dalawa? May ginagawa ang Black Wolf Gang. Anong gang? Po kayo? Kakaiba, hindi ko pa nakikita ang babaeng ito. Pero bakit? Parang may isang pamilyar na pakiramdam ako. May tao. Ang mga taong ito, ikaw ba ang nagdala sa kanila? Binibini, ang Black Wolf Gang ay kaanib ng Fierce Tiger Gang. Baka gusto ni kalabanin ng Fierce Tiger Gang. Ano bang klaseng gang yung Fierce Tiger Gang? Ginam, ang Fierce Tiger Gang po, ang pinakamalaking gang sa Jiangzhou. Tinaguri ang Underground Emperor ng lalawigan ng Jiangnan. Mabuti at alam ninyo, kapag nalaman ng Boss Tiger na ginalaw ninyo ako, ang buong gang ninyo ay maghanda ng mawala. Ang isang isda sa lawa, naglakas loob na maging mayabang. Sa simpleng Jiangzhou, may naglakas loob na tawagin ang sarili nilang boss. Nakakatawa, may tao, itapon niyo siya sa labas. Bitawan mo ako. Ako, maghintay ka sa akin. Mangyaring sumama ka sa amin. Sige, sasama ako sa inyo. Lucian, Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. sandali. Siguraduhin mag-ingat ka. Miying, pagbati, pinuno ng palasyo. Maying Divine Guards, pagbali, pinuno ng palasyo. Nagkamali siguro kayo ng tao. Tumayo na kayo. Hindi po kami nagkakamali. Sir, banal na sandata, ang espadang pamatay Diyos, na ginamit ninyo noon, dahil sa paglinang, nagkaroon na ito ng espirit, nararamdaman nito, ang inyong banal na kapangyarihan. Akin na ito. Pero, malabo ang alaala ko tungkol dito. Ang mga nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ko na matandaan. Sir, 3 taon na ang nakalipas.
para pigilan si Zeus at ang apat na dayuhang Diyos. Sa pagsalakay sa dakilang lupain, nakipaglaban kayo sa kanila. Napuksan ninyo ang tatlong Diyos, at malubhang napinsala si Zeus. Sa laban na iyon, malubha rin kayong nasugatan, kaya't nawalan kayo ng alaala. Sinumang mangahas magsalakay sa aming dakilang lupain, kahit gaano kalayo, siguradong pupuksay. Kaibigan, dahil sa pagsama mo sa akin, naghirap ka. Panginoon, naghirap po kayo para sa sangkatauhan. Bilang isang taga-dakilang lupain, pinalaki ako ng dakilang lupain, kaya't nararapat lang na ibigay ko ang aking buhay para dito. Tumayo na kayo. Si Zeus, ang matandang iyon. 3 taon nang nagpapagaling ng sugat. Siguro ay may bahagyang paggaling na. May balita mula kay Baliw na Dragon. Madalas na raw ang aktibidad ng Sun God Cult kamakailan. Siguro ay malapit nang gumaling si Zeus. Hindi ganoon kabilis. Nung panahong iyon, nasugatan siya ng aking espadang pamatay Diyos. Ang sugat niya ay mas malala kaysa sa akin. Ang dahilan kung bakit niya minamanipula. Ang mga tagasunod ay para subukan. Kung talagang patay na ako, huwag muna natin siyang pansinin. Kapag gumaling na, ipadadala ko siya para makasama ang 3 pa. Sir, ipaalam ba natin kina Baliw na Dragon, 7 at tagapagtanggol ng teritoryo, na magtungo rito upang magbigay proteksyon? Hindi na kailangan, sapat na ang presensya mo rito. Hayaan mo silang magpatuloy sa pagbantay sa hangganan. Kung wala ang aking utos, huwag silang pupunta sa lungsod ng liwanag. Masusunod po, sir. Sir, ano po ang gagawin natin sa taong iyon na si Ricardo? Palayain na. May sarili akong plano para sa kanya. Siya ay may kaunting katayuan at posisyon. Kaya hindi natin siya pwedeng patayin ng walang pahintulot. At saka, mayroon pa akong dapat asikasuhin. Sa lalawigan ng liwanag, maghanap ka muna ng lugar na pagbabantayan at maging handa sa aking utos. Masusunod po. Lucas, bakit ka nandito? Wala kang pakialam. Ilang araw kang nawala. Lumakas ka na ha? Marco, ang mabuting aso ay hindi humaharang. Umalis ka sa daan. Nandito ka dahil gusto mong muling tanggapin ka ni Ma'am Isabel. Dahil sinira mo ang napakalaking negosyo ni Ma'am Isabel. Imposible nang tanggapin ka niya ulit. May kaunting pagkakakilala ka ba sa sarili mo? Umalis ka na. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Ang dapat mong gawin ay huwag humarang sa daan. Sino ka ba sa tingin mo? Tignan mo, ako ang kapitan ng security team. Ako ang masusunod sa pintong ito. Kung sino ang gusto kong papasukin, ikaw. Hindi ka pwedeng pumasok. Pabayaang manatili ako rito. Ang mga kahinatnan nito, baka hindi mo kayanin. Sabi niya hindi ko raw kayang panagutan. Sabi niya hindi ko raw kayang panagutan ang responsibilidad na ito. Ay, ano na? Tatawag ng backup? Isa ka lang tambay. Kahit sino pa ang dumating ngayon, wala silang magagawa. Hindi ka makakapasok. Hello, Ma'am Isabel. Nandito ako sa labas ng kumpanya. Ayaw akong papasukin ni Marco. Ibigay mo kay Marco ang telepon. May number ka ni Ma'am Isabel? Wala nga akong number ni Ma'am Isabel. Nagpapatawa ka ba? Ha? Kung hindi mo pa rin kukunin, mag-ingat ka sa posisyon mo. Marco, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pigilan ang sinuman sa pagpasok sa kumpanya? Kapag nangyari ulit yan, sibakin ka na. Ma'am Isabel, pasensya na po. Agad ko po itong babaguhin. Agad-agad po. Kuya Lucas, tuloy po kayo. Isabel, ikaw na matandang babae ka, makakapagmaganda ka, pabanang, ilang oras? Humanda kayong dalawa dyan. Kumusta ang paghahanda mo? Dyan, Sir Ricardo, huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko na ang lahat ng shareholders. Sa loob ng 10 minuto, magpapatawag tayo ng pulong ng mga shareholders para tanggalin si Isabel sa posisyon ng chairman. Hihintayin namin kayong personal na dumating para tanggapin ang trono. Mabuti. Isabel, sa pagkakataong ito, titingnan ko kung paano ka makakatakas sa aking mga kamay. Kahapon, matapos dalhin ng mga iyon, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tinanong lang nila ako ng ilang mga bagay. Hindi naman nila ako pinahirapan. Ikaw muna ang magsabi. O ikaw na muna. Sakto, mayroon din akong nais itan. Paano napunta sa iyo ang lollipop na ito? Paano? Nasa'yo pala. Sagutin mo muna ako.
Kuya Lu, si Zuan Yuan ay aalis na. Pupunta sa malayo. Hindi na kita madadalhan ng pagkain sa hinaharap. Ang lollipop na ito, ingatan mo ng mabuti. Sa darating na panahon, kapag nakita ito ni Zuan Yuan, malalaman niyang ikaw ay Aking Kuya Lu. Noong bata pa. Boss Chu, may masamang balita. Si Manager Zeng ay nakipagsabwatan sa maraming maliliit na shareholders. Nasa conference room sila ngayon. Nais nilang magpatawag ng shareholders meeting. Sinasabi nila na tanggalin ang posisyon mong Paano siya naglakas loob? Secretary. Ano ba talaga ang sitwasyon ngayon? Si Daniel, ang taong iyon, siguro'y espiya. Palihim niyang kinausap ang maraming maliliit na shareholder at lihim na binili ang 50% ng shares ng kumpanya. Ngayon, gusto pa niyang magpetisyon para tanggalin si Ma'am Isabel. Ang laki ng problema ni Ma'am Isabel ngayon ay, bakit ko ba ito sinasabi sa iyo? Isa ka lang tambay, hindi mo naman matutulungan si Ma'am Isabel. Oh, nandito na si Ma'am Isabel. Tamang-tama ang dating nyo. Kamakailan, magulo ang ating kumpanya. Panahon na para ayusin ito. Kung paano ang takbo ng kumpanya, hindi ikaw, isang vice presidente ang masusunod. Daniel, anong karapatan mo para magpatawag ng pulong ng mga shareholder ng walang pahintulot? Wala akong karapatan, pero ang pagpapatawag ng pulong ng mga shareholder ay ang kagustuhan ng lahat ng shareholders. Hindi ko rin naman mapigilan. Ha. Tama ang sinabi ni Sir Daniel. Kamakailan, hindi maganda ang takbo ng kumpanya. Masyado ng malaki ang lugi. Si Ma'am Isabel ang may pangunahing pananagutan sa hindi mahusay na pamamahala. Tama. Hindi na angkop si Ma'am Isabel na manatili sa posisyon ng chairman. Ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ako ang chairman. Hindi ako sumasang-ayon sa inyong mungkahi. Mayroon akong veto power. Ma'am Isabel, hindi na kayo ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sa literal na kahulugan lang. Si Mr. Wang Changhong ay lihim ng nakipag-ugnayan sa mga pangunahing shareholders at binili ang higit pa sa 50% ng mga shares ng kumpanya. Siya na ang naging pinakamalaking shareholder. Zeng John. Kaya pala't nakipagsabwatan kay Wang Ch. Taksil ka. Pangulong Cho, masyado ka namang mapabata. Ang matalinong ibon ay pipili ng puno. Si Mr. Wang ay kayang mag-alok ng malaking presyo. Ikaw, hindi. Ito ang realidad. Pero, hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Ang mga intensyon ni Mr. Wang, dapat ay nauunawaan mo na rin, di ba? Basta't susundin mo siya. Ang posisyon ng chairman ay mapapasa iyo pa rin. Nananaginip ka, kahit pa si Wang Changhong ngayon, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, ang iba pang shareholders, siguradong hindi papayag. Kung gayon, maghihintay na lang tayo at makikita. Kapag dumating si Mr. Wang, magiging malinaw ang kahihinatnan. Siya daw. Hindi ko alintana kung anong paraan ang iyong gagamitin. Sa pinakamabilis na panahon, sirain ang kumpanya ni Wang Changhong. Gusto ko siyang gawing walang halaga. Bukod pa riyan, ilipat ang mga shares ni Wang Changhong sa Linsuan Group. Diretso kay Chu Yuxuan. Huwag po kayong mag-alala, Hallmaster. Si Ming ay sa loob ng kalahating oras. Tatapusin ang misyon. Ang utos ng Hallmaster, gamitin ang lahat ng paraan para targetin si Wang Chang at pabangkaroot siya sa loob ng kalahating oras. Sa pinakamalakas na palakpakan, welcome natin si Mr. Wang. Salamat po sa inyong lahat. Maaari na kayong maupo. Ipinapahayag ko, simula ngayong araw. Ako ay mag-i-invest sa kumpanya ng 2 bilyong piso upang bayaran ang mga utang ng kumpanya, at ako mismo ay nangangako sa inyong lahat na pangungunahan ng Lingshan Group sa mas mataas na antas ng tagumpay. Wang Changhong, isa kang hamak na tao. Pangulong Cho, ang sinabi mo ay medyo pambata. Ito namang kompetisyon sa negosyo. Pero, kung gugustuhin ni Pangulong Cho na sumunod sa akin ng tahimik, maaari kong isaalang-alang na ibigay sa iyo ang posisyon na ito. Ang magandang dalaga ay hinahanap ng mga marangal. Yushan, ang intensyon ni Mr. Wang, huwag sanang sayangin ang Lingshan Group. Ang posisyon ng presidente sa Jiangzhou ay pinapangarap ng maraming kababaihan. Sa piling ni Mr. Wang, Yushan, ang iyong karera ay tiyak na aabot sa mas mataas na antas. Sino ka ba? Umalis ka. Ikaw na parang alipin ng 3 amo para utusan akong umalis. Akala ko kung sino. Siya pala ang maliit na technician. Napatalsik ka na nga. Sino ang nagpasok sa iyo dito? May sarili akong mga paa. Maaari akong pumunta. Umalis kung gusto. Security, nasaan na kayo? Alistan niyo ang taong ito, walang trabaho, at itapon palabas. Lu Chen, kanina ka pa nagyayabang. Halika,
Magyabang ka ulit sa akin. Tingnan natin. Dati, umasa ka lang sa likod ni Chu Yushen para magmalaki sa akin. Ngayon, nawala ang iyong taga-suporta. Tingnan natin kung ano pa ang aasahan mo. Zeng Xiao, pinapayuhan kita, huwag masyadong maging kampante. Ano ngayon? Narinig ko ba ng tama? Binatilyo, ang iyong isip. May problema ba talaga? Ang iyong taga-suporta, si Chu Yushen ay bumagsak na. Ano ngayon? Iniisip mo pa rin ang muling pagbangon? Ano ang iniisip mo? Luchen, pinapayuhan kita na sumunod ng maayos at sumuko kay Emil Wang. Marahil dahil sa ating dating relasyon, maaari kitang kumbinsihin si Emil Wang na hayaan kang mabuhay. Bakit nga ba noon, nagpakasal ako sa tulad mong babae at nabuhay ng 3 taon, sa pag-isip pa lamang ngayon, nakakasuklam. Gusto mo na sigurong Luchen, Wang Changhong, huwag kang masyadong mayabang. Ang nangyari kagabi, nakalimutan mo na ba? Ikaw at sila, anong relasyon ninyo? Sila ay mga tauhan ko. Mr. Wang, huwag po ninyong pakinggan ang maliit na technician na ito, na kung ano-anong sinasabi, mga tauhan daw niya. Mr. Wang, sa isang utos mo lang po, sisiguraduhin ko, na tutulungan ko kayo, na gumawa ng 18 paraan sa kanya. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Ang taong ito, paalisin nyo sa akin, hanggat hindi siya namamatay. Ako na ang bahala sa iba pa. Sige po, Mr. Wang, maghanda po kayo. Wang Changhong, kung gugustuhin mo ngayon, nagalawin ako, naniniwala ka ba, na sa isang iglap lang, wala ka nang matitira? Ito ang pinakamagandang at nakakatawang kwentong narinig ko. Sa aking mga kamay, mayroon akong mahigit 10 kumpanyang nakalista sa stock market. Ang aking yaman ay mahigit 10 bilyon. Kahit pa ang pinakamayamang tao sa China ay dumating, hindi niya ako kayang gawing walang-wala. Ano ka ba para sabihin yan? Lu Chen, hindi ka ba talaga nawalan ng trabaho at nabaliw na? Ikaw ay isang walang trabaho na tao. Nagsasabi ka na, si Mr. Wang, sa isang gabi, mawawalan ng lahat? Nakakatuwa ka talaga. Luchen, ang pakikipagdiborsyo sa iyo ay ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Kung tama ba o hindi, mamaya, malalaman natin. Ngunit, sana huwag kang umiyak mamaya. Kahit pa ako, si Wang Tingting, ay umiyak para sa isang aso. Hindi ako iiyak para sa iyo. Luchen, tara na. Pangulong Chu, sandali pa, saglit na lang. Ang Lingsuan Group na ito ay muling babalik sa'yo. Luchen, alam ko ang iyong mabuting intensyon. Ngunit imposible na. Ayokong manatili rito para makita ang mukha ng mga taong ito. Paniwalaan mo ako. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Chu Yushen, sa halip na maniwala ka sa isang tila aso na walang trabahong tao, hindi mo ako pinaniniwalaan. Sinabi ko sa iyo, basta't maayos mo akong pagsilbihan, ang Lingshan Group ay mapapasa iyo. Bukod pa riyan, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa problemang pondo. Sa aking pananaw, isa kang kulisa. Kahit pamamatay ako, hindi kita hahayaang mahawakan. Babae, naghahanap ka ng katapusan mo. Sir Ramon, huwag po kayong mag-alala. Si Maria kasi, matigas lang ang ulo ngayon. Hintayin mo lang hanggang maranasan niya kung ano ang kahirapan. Kusang lalapit siya sa iyo sa panahong iyon. Kung ano ang gusto mong gawin, magagawa mo, di ba? Sir Ramon, tama si David. Si Maria ay laging namumuhay sa lobo ng pabor. Hindi niya kaya ang mahirap na buhay. Sa loob ng ilang araw, magwawakas na. Siya'y iiyak at hihingi ng tulong. Hinihingi ang iyong awa. Maria, naririnig mo ba yan? Basta't manatili ka sa akin. Aalagaan kitang mabuti. Ngunit, kung lumipas ang panahong ito, at ano ang magiging resulta? Hindi ko rin alam. Ramon, mas mabuting unahin mo muna ang iyong sarili. Pag-isipan mong mabuti kung paano mo mabubuhay ang buhay na wala kang pera. Hindi ba, nakikipag-usap ako sa'yo? Hanggang ngayon, nang ahas ka pa sa harap ko, magyabang at manlay. Nakakatawa talaga, nakakalungkot. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Sir Ramon, lahat ng kumpanyang pag-aari mo ay nasuspend na. Ang iyong mga share ay pinilit na i-freeze, at ang personal mong ari-arian ay na-confiscate na. At marami pang bangko ang mabilisang maniningil ng utang. Si Ramon ay bangkarote na. Magaling ang ginawa. Ipapaalam ko agad sa Panginoon. Bahala ka. Malalaman mo rin agad. Ang yaman ko'y bilyon. Bawat minuto ay daan-daan o libo-libong milyon ang pumapasok.
ang ilang minutong pagkaantala na ito. Kaya mo bang bayaran ng kawalan? Huwag kang ang iyong bilyong yaman ay kasaysayan na lamang. Ang ibig mong sabihin ay, bangkarote na ako? Ha? Hoy, nabaliw ka na ba talaga? Iniisip mo ba ang sarili mo bilang pinakamayamang tao sa mundo? Tama na. Iligpit ninyo agad ang taong ito. Itapon ninyo palabas. Wala akong oras para makipagbiroan dito. Sige po, boss. Hayaan ninyo ako. Nadahanda ang proseso siya. Lucas, alis na tayo. Huwag na tayo magpakumbaba dito. Sapat na. Ano ang sapat na? Malapit na ang oras. Sa panahong ito, si Ramon ay dapat nakatanggap na ng balita. Hoy, mayroon pa bang magandang balita? Sabihin mo. Sir Ramon, may masamang balita. Malaking problema ang nangyari. Anong sinasabi mo? Anong nangyari? Magsalita ka na. Sir Ricardo, tumawag ang bangko kanina. Sinabing na freeze na ang lahat ng iyong mga asset. Ano? Paano nangyari yan? Hindi lang yan, mahigit 10 listed companies ay sinuspindi na rin ng Regulatory Commission at ang iyong shares ay tuluyan na rin na freeze. Imposible. Imposible. Niloloko mo lang ako. Sir Ricardo, paano ko naman po kayo lolokohin? Hinahanap din po kayo ng Regulatory Commission. Dahil kailangan nyo daw po magbigay ng pahayag sa investigasyon. Manahimik ka. Lahat ng ito ay puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Sige, naiintindihan ko na. Ikaw pala, buhong ka, nakipagsabuhatan ka sa masamang tao para lokohin ako. Lilinlangin ka. Nararapat ka ba? Hoy, ano pa ang ginagawa mo dyan? Hindi ka ba kikilos agad para patayin siya? Anong ibig niyong sabihin? Ito, isang panloloko. Kailangan niyo akong paniwalaan. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa akin? Sige. Naiintindihan ko na. Kayo lahat ay nagkaisa para lokohin ako. Tama ba? Masamang tao. Sino si Ricardo Villa? Kami ay mula sa Regulatory Commission. May ilang bagay na kailangan niyang imbestigahan. Ako po si Ricardo Villa. Mga sir, mga opisyal, mga mahal na opisyal, may maitutulong po ba ako sa inyo? Pinaghihinalaan ka namin ng market manipulation at money laundering. Sumama ka sa amin. Hindi. Ito ay puro pagkakamali. Kilala ko po ang gobernador. Pahintulutan niyo akong tawagan siya. Isa lang. Isa lang po. Sigurado akong maililigtas ako ng gobernador. Maililigtas niya ako. Sigurado. Sir Ricardo, tumawag ka sa akin. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, gobernador? Iligtas niyo po ako. Pakiligtas niyo po ako agad. Anong nangyayari? Dahan-dahan kang magsalita, gobernador. May naninira po sa akin. Na-freeze din po niya ang lahat ng aking asset, lahat ng aking mga kumpanya ay sinuspinde niya. Gobernador, kailangan niyo po akong tulungan para makamit ang hustisya. Oh, may ganito bang sitwasyon? Huwag ka munang mag-alala. Tatanungin ko para sa'yo, hintayin mo ang balita ko. Sir, ano po ang inyong ipinag-utos? Tingnan mo para sa akin kung ano talaga ang sitwasyon ni Ricardo Villa. Sir, tungkol sa bagay na ito, may narinig na akong kaunti. Halos kalahating oras na ang nakalipas. May mahiwagang puwersa ang umatake sa komersyal na aspeto ni Ramon. Nagsagawa ng isa marahas na pag-atake. Ang lakas na ito ay halos nagpababa kay Ramon sa kawalan ng halaga sa isang iglap. Ang kapangyarihan nito ay tunay na kahanga-hanga. Alamin mo ang pinagmulan ng lakas na ito. Tingnan mo kung sino talaga ang may gawa. Sir, hindi ko akalain na sa Jiangzhou mayroon pang ibang may ganito kalakas na kapangyarihan. Ibig sabihin lang nito, ang lakas na ito ay mula sa isang dayuhan at kamakailan isang napakalakas na dayuhan. Siguro, ay iisa lamang. Ang ibig mong sabihin ay Mystic General. Bukod sa kanya, wala akong maisip na iba sa Jiangzhou na may ganito kalakas na kapangyarihan. Kung gayon, kung si Mystic General ang kumilos, ang Ramon na ito ay hindi na iligtas. Hayaan na lang siyang mamuhay ayon sa kanyang kapalaran. Ayusin mo ang plano para ihiwalay ang lahat ng negosyo. Kay Ramon, gawin ninyo ang paghihiwalay para hindi kayo madamay. Malapit na ang oras. Sumama ka na sa amin. Sandali, tatawag ako muli. Gobernador, siguradong ililigtas niya ako. Sigurado.
Hello. Hindi. Paano niya ako binlock? Paano siya? Hindi sumasagot sa tawag ko? Ikaw, Henry, binigyan kita ng napakaraming pabor. Ganyan mo ako tinatrato? Henry, kunin na siya. Papatahimikin kita. Ako, bitawan mo ako. Ako, bitawan. Ginang Chu. Nagkaroon ng napakaraming stocks na naisara sa iyong pangalan. Ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Lingsuan at hawak mo na ang higit sa 50%. Lahat ba ng ito ay siya ang gumawa? Ginang Chu. Ginang Chu, humihingi po ako ng paumanhin. Ngunit napilitan lang kami. Wala kaming nagawa. Zeng John. Mayroon ka pa bang sasabihin? Nako, Ginang Chu. Nagkamali po ako. Pakisuyo, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginang Chu. Ginang Chu, nagkamali po ako, Ginang Chu. Wala po itong kinalaman sa akin. Si Xingjun lang. Ang Xingjun na yon ang nagutos sa akin. Ginang Chu, kayo po, patawarin niyo po ako. Ako, tiyak na gagawin ko para sa inyo ang lahat ng gusto niyo. Kayo dalawa, umalis na kayo. Huwag na kayong magpapakita sa akin. Nakakadiri kayo. Lu Chen. Lu Chen, kaibigan. Lu Chen, kaibigan. Lu Chen, kuya, lahat ito ay kasalanan ko. Hindi ko po kayo nakilala. Nagkasala po ako sa inyo. Lu Chen. Lu Chen, kuya. Hinihiling ko po sa inyo, pakiusap po, makiusap kay Ginang Chu. Napakawalan niyo po ako, tiyak na gagawin ko, ang lahat para sa inyo. Guard. Dalhin niyo ang dalawang ito at itapon sa labas. Ginang Chu. Lu Chen. Ano ka ba talaga? Ilang mga bagay ang tinago mo sa akin? Hindi na mahalaga yan. Wala na tayong anumang relasyon. Hindi ba? Alam kong galit ka sa akin. Pero nagkasama tayo sa loob ng 3 taon. Wang Tingting, itigil mo na ang nakakatawang pagmumukha. Habang mayroon pa akong natitirang pagtingin sa ating nakaraan, umalis ka na. Kung hindi, ikaw at si Wang Changhong ay parehong makukulong. Ang tungkol kay Wang Changhong. Ginawa mo ba iyon? Kung naniniwala ka na ako ang gumawa, edi ako nga ang gumawa. Ano ba talaga ang iyong pagkatao? Maaari mo bang sabihin sa akin? Naman. Suan-suan. Nagpunta ako sa isang napakalayong lugar. Binigyan niya ako, si Lu Chen, ng isang lollipop. Mahigit 10 taon ang lumipas. At dala ko ito palagi. Nakikipaglaban sa digmaan. Nagtatago sa iba't ibang lugar. Ikaw si Lu Chen, kuya. Suan-suan. Hindi ko akalain na mahigit 10 taon ang lumipas. Na magkikita tayo sa ganitong paraan. Alam mo ba kung gaano na kita hinahanap? Talaga. Sobrang nami-miss kita. Ngunit nagamit ko na lahat ng lakas ko. At hindi kita mahanap. Araw-araw. Araw-araw, maaari ko lang manabik sa iyo gamit ang mga lollipop na ito. Miss din kita. Pero 3 taon na ang nakalipas. Nakilala mo na ako. Hindi mo ako nakilala. Bakit? Ako ang nagkamali. Lu Chen, kuya. Ako ang may kasalanan sa iyo. Kung alam ko lang na ang taong iyon 3 taon na ang nakalipas, ay ikaw pala. Hindi sana kita hinayaan magdusa ng ganito. Hindi ka naman masyadong naghirap, di ba? Sa halip, naging mahusay ka sa isang kasanayan. Baka sa hinaharap pag nagretiro ka, kailangan mo pa rin ito para mabuhay. Matagal ko nang naririnig na ang mga kamay ng dakilang tekniko Lu Chen ay malambot at gustong-gusto ng mga babae. Kailan kaya makakaranas din ako nito? Basta't gusto mo, Ginang Chu. Maaari na ngayon.